Diyan natin winawakasan ang ating unang bahagi ng ating Fun Saturday Live. Tandaan po lamang ang ating Puso ko sa bayan ko. At ating bubuksan ang ikalawang bahagi ng ating FSL, ang ating insights. May alaman ng konti. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Bahagi ito ng ating pakikipag-ugnayan sa ating taong bayan. Ugnayan, pakinggan. Dito lamang yan sa ating palatuntunan mga kapitbahay. Fun Saturday Live. At ang inyong abang lingkod tuwing Sabado live sa Facebook and YouTube. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Rodrigo Roa Duterte arrested March 11, 2025. So the questions are, what is next? Ano ang susunod? What is coming? Ano ang kanyang aasahan sa hinaharap? And who has the power key? Sino ang may tangan-tangan ng makapangyarihang susi? Will DDS use PPR? Gagamitin ba ng kanyang mga alipores ang PPR? Lahat ng mga kaganapan na ito, mga kapitbahay, ay naganap at marami pang magaganap. Sabagat ang Diyos ay gumagawa ng mga misteryosong mga bagay. God works in mysterious ways, whether you believe it or not. Insight, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Pag-usapan natin mga kababayan itong naglalagablab na issue ngayong mga araw na ito. And understandably, ito'y magaganap ang paglagablab na ito ng ilang pang mga araw. Huhupa ng konti at pagkatapos muling sisiklab sa Setyembre 23. Naalala ko tuloy yung tanong sa akin nung isang gabi, mahabang huntahan namin ni Paring Jundi T. Valencia. Ang kanyang tanong sa akin during our conversation, Paring Jundi, you listen to this, bakat ito ang iyong tinanong sa akin. At dito natin sisimulan ang usapan natin ngayong araw na ito. Sabi sa akin ni Jundi, usapan namin nung isang araw, mga 2:00 ng madaling araw dyan sa Pinas. Sabi niya sa akin, International Criminal Court issued a warrant of arrest to Netanyahu of Israel and Putin of Russia. Hanggang ngayon ay hindi pa nadadala sa Hague ang mga ito, pare ko. Paki-explain nga. Thank you. Ano ang masasabi mo sa sitwasyon na ito, bro? Parang may sablay yata. Jundi T. Valencia, pare kay, ginamit ko itong conversation natin na ito sapagkat hindi lamang ikaw ang nagtatanong sa akin ng ganyan. In fact, there are those philosophical questions na ibinabato sa akin. Bakit si Netanyahu nandoon? Ligtas na ligtas sa Israel. Si Vladimir Putin nandoon sa Russia. Patuloy na nag-uutos ng pagpatay sa mga sibilyan ng Israel, ng Ukraine. Bakit ganoon? Well, sabi ko kay parang Jundi Valencia and to our audience, simple lamang ang sagot dito eh. Pakinggan ninyong maigi mga kababayan ko. Sabagat dito rin nakasalalay ang tanong ko kanina, sino ang may hawak-hawak ng power key ng makapangyarihan na susi? Simply put, sabi ko kay parang Jundi, si Netanyahu ay may suporta ng mga mamamayan ng Israel. At sa kasalukuyan, meron silang digmaan, Israel, with the Hamas at mga rebelding mga Palestinians, mga extreme na mga Palestinians.
At akusado ang mga Palestinians na ito kakontra ng mga Israelites. Tandaan ninyo, Netanyahu ang punong ministro ng Israel. Ang laban ni Netanyahu na isinampa sa kanya ng ICC ay laban ng Palestine sa Israelites. Si Putin naman, diktador ng komunistang gobyerno ng Russia, namumuno ito, nagdidikta, siya lamang ang nasusunod sa anumang kautusan. In fact, maging ang kanyang mga mamamayan ay walang nalalaman sa mga tunay na pangyayari sa digmaan sa Ukraine. Brainwashed ang mga Russians. Ang kaso labang kay Vladimir Putin ay galing sa labas. In the same manner na yung kaso ng ni Netanyahu galing sa labas. In the case of Rodrigo Duterte, ang kaso na ito ay iniharap ng mga Pilipino sa kanilang sariling pinuno. Ng mga Pilipino sa kanilang sariling pinuno, isinangat sa International Criminal Court. Yun ang pagkakaiba. Ang susi ng kaso na ito nasa kamay ng mga Pilipino. Kaya, pag-uusapan natin yung premise na yan habang umuusad ang ating palatuntunan, mga kababayan. Now, ilan lamang, once in a while, mababanggit natin itong issue na ito. Ang may hawak ng susi. Bakit napunta si Rodrigo Duterte doon sa International Criminal Court, samantalang si Netanyahu at saka si Putin naglalamyerda sa kanilang mga bansa? Nabalikan natin itong nangyari doon sa Hong Kong. Ilan ang mga kaganapan dito na salient points na lumalaganap sa internet, sa media, social media. Ayon kay Rodrigo Duterte, kay Sara Duterte, ang mga ito ay pumunta ng Hong Kong para noong Friday para magpasalamat sa mga OFWs. Sabi ko na nga kanina sa intro natin, for whatever reason, sila lamang nakakaalam. And then, umusad ang mga oras, ang Philippine National Police nagpadala ng 7,000 na mga sundalo sa Ninoy Aquino International Airport, and then another 1,000, kung ilang thousands doon sa Davao. Ito ay weekend of last week. And then sa Hong Kong naman, si Rodrigo Duterte ay bantay sarado ng Hong Kong Police sa kanyang residency, sa kanyang hotel, kasama ang kanyang entourahe. Ilan ito sa mga reports na maaaring hindi ninyo alam. Merong mga guidelines na binigay ang Hong Kong Police sa grupo ni Rodrigo Duterte. And one of those ay yung hindi siya dapat tumalakay ng anumang may kaugnayan sa politika sa kanyang mga talumpating gagawin. At may mga request sa Rodrigo Duterte and the group, kasama ang kanyang Kamala wife, na hindi pinagbigyan ng Hong Kong authorities. Kung ano ang mga ito ay hindi binunyag ng Hong Kong authorities. And then, may mga ilang mga kumakalat na mga reports, kumakalat sa mga these are unverified reports, hindi mga verifikado, iniuugnay yung 5 mga Pilipino, actually 2 Pilipino at ilang mga foreigners, who attempted to withdraw $10 billion, 10 billion, sa isang bangko doon sa Hong Kong. 10 billion. 2 Pilipino,
38 taong gulang na isang unidentified, hindi pinangalanan na babae na Pilipina na kasabwat doon sa attempted withdrawal ng 10 billion as in boy, at isang 68 taong gulang na Filipino na siya lamang na kinilala, Ramon Revillosa Jr. Ngayon na ito ay nasa pag-aresto ng Hong Kong Police at meron daw na amnesia na ito. Amnesia. Nakakalimot na kung ano ang kanyang mga ginawa. Na itong pangyayari na ito na withdrawal, unverified, hindi verifikadong report, may ilang mga nagbibintang na ito ay may kaugnayan sa grupo ni Rodrigo Duterte. Whether it is true or not, bibigyan pa natin ng ikangang masusi na investigasyon ng bagay na ito. We don't say anything. Alaho tayong conclusion dito, ito lamang ay isinasangkot ng ilang mga sources natin sa pagbisita ng pamilya ng mga Duterte doon sa Hong Kong. Now, moving forward, ito pong issue na ito, pagbalik nila sa Pilipinas, alam na natin kung ano ang mga naganap. Binibigyan ko lamang kayo ng pahapyaw ng mga bagay para lamang magkaroon tayo ng continuity sa ating argumento na ipagkakaloob mamaya ng konti. Ang Malacanang, ito yung official report, dumating noong 7 dyan sa Pilipinas ang envelope na galing sa International Criminal Court. Dumating sa Pilipinas, Marso 7, sealed envelope, at noong Lunes, Marso 11, ang Malacanang ay tumanggap ng naturang selyado na envelope, at nasa loob nito ay ang kautusan, ang kahilingan ng International Criminal Court na dala ng Interpol, International Police, ang kautusan na ipagkaloob ng Pilipinas si Rodrigo Duterte sa kamay ng ICC. Ayaw kong kumuha ng report na galing sa Pilipinas dito sa bagay na ito, sa pag-aresto na ito. So, ito'y galing sa International News Organization. Galing sa Reuters. Pakinggan natin ang report sa aresto kay Rodrigo Duterte. What is the crime that I committed? The Philippines firebrand former leader Rodrigo Duterte was arrested upon his arrival at Manila's main airport on Tuesday. That was at the request of the International Criminal Court and confirmed by the office of President Ferdinand Marcos Jr. It's a major step in the court's investigation into thousands of alleged extrajudicial killings during Duterte's presidency-defining war on drugs. To me now, the legal basis for my being here. Duterte questioned the reason for his arrest in an Instagram video posted by his daughter Veronica from his custody at a Manila airbase. Duterte's drug war was a campaign promise that swept the maverick crime-busting mayor to presidential power in 2016. Reuters captured graphic footage at the time of the violence. According to police, 6,200 suspects were killed during anti-drug operations, but activists say the real death toll of the crackdown was far greater. Police deny any involvement in those killings and reject allegations from rights groups of systematic executions and cover-ups. Duterte has repeatedly defended the crackdown and denied ordering the murder of drug suspects, saying he instructed police to kill only in self-defense. On Tuesday, some of his supporters rallied outside the airbase where he was held. Reuters spoke to Rose, a supporter of Duterte's, at the airport. Duterte is old and he did not deserve what they did to him. He did not deserve this treatment. Human Rights Watch called the arrest a critical step for accountability in the Philippines and said authorities should swiftly hand Duterte over to the ICC. So lumipad si dating Presidente Rodrigo Duterte sa kanang isang chartered plane
na ginastusan ng Philippine government. Dinala ng Interpol with the representation of the Philippine National Police. Sakay ng aeroplano going to Dubai and then from Dubai to Netherlands. So doon sa Netherlands, mga kababayan, alam natin na kinumpirma ito ni President Marcos according to the audio na napakinggan ninyo kanina. So nandoon na siya, kahapon ay binasahan siya ng binigyan ng identification hearing kahapon. Pakinggan natin si Mr. Eric Witt at alamin natin ano ang magiging mga susunod na mga pangyayari pagkatapos ng hearing kahapon. Pagkilala, establishing the identity of Rodrigo Roa Duterte. As soon as he gets to The Hague, the statute of the ICC mandates that within 2 to 4 days he must make an initial appearance in court. And that will be a brief appearance to confirm his identity and then to schedule what's called a confirmation of charges hearing before a pre-trial chamber of the court. And that might take 4 or 5 months before it actually happens, because in the interim, the prosecution will have to disclose evidence to the defense. And it's important to note that President Duterte will have an opportunity to mount a robust defense. And to do that, it will take time for both the prosecution and the defense to organize themselves. And then there will be a confirmation of charges hearing, at which the pretrial judges will be listening to whether the prosecution can meet a standard of substantial grounds to believe that the suspect accused here has committed these crimes. And if they do find that that evidentiary threshold is met, they will send the case to trial. There's so many factors that come into play, one of which is sort of the complexity of the case. The charges have not been released yet, but from media reports, it seems that this may be a more straightforward case than some we've seen at the ICC, that he in fact is being charged with murder as a crime against humanity for thousands of extrajudicial killings in the Philippines, or if that holds up, that he doesn't face multiple more complex charges, then perhaps this case won't take as long as some others. But I think we are looking at a matter of years and not just months. So, balikan natin itong sinabi ni paring Jundi Valencia nung usapan namin. Ano nangyayari? Bakit si Netanyahu ay nandoon na mamayagpag sa Israel? Bakit si Putin nandoon na mamayagpag sa Russia? Mahinang klase ang ICC. Bakit wala namang pag-aresto na naganap dito sa mga tao na ito? Bakit si Rodrigo Duterte nandoon sa ICC? So may mga haka-haka ang ilan na mahinang klase, weak ang International Criminal Court. Bago natin pag-usapan itong issue na ito, pakinggan natin muna sandali si Karen Khan. Ito ay prosecutor ng International Criminal Court. Ang mga pahayag niya dito sa issue ng kahinaan ng International Criminal Court. The arrest of the former president of the Philippines, Mr. Rodrigo Roa Duterte, is an important moment. The office has been investigating the situation of the Philippines for some time in relation to the so-called war on drugs. Last month, under the supervision of Deputy Prosecutor Manjay Niang, the team submitted a warrant application to the judges of the pretrial chamber. The judges have issued that warrant, and it's been executed. And in issuing the warrant, the judges have found reasonable grounds to believe that Mr. Duterte has committed the crime of murder as the founder, as the head of the so-called Davao death squad, as the mayor of Davao City, and then later as the president of the Philippines. And I think it's important to show that the office has been working with communities, with states, with international organizations, with other partners, to make sure that the investigation could be focused and could move as effectively as possible.
And the fact that it's been executed is important to victims. It means a lot, I think, to victims. That's the feedback we've already received. And many say that international law is not as strong as we want, and I agree with that. But as I also repeatedly emphasize, international law is not as weak as some may think. When we come together, when we work, when we build partnerships, the rule of law can prevail, warrants can be executed, and it's important to underline as we now start a new stage of proceedings that Mr. Duterte is presumed innocent. He will make his initial appearance before the court soon, and the focus of the office is on the judicial proceedings, on proving its case before the judges of the International Criminal Court. Yan ang tinig ni Karim Khan, ng dating ICC prosecutor. Now, yun ang maliwanag sa sinabi niya, kailangang come together. Parang Beatles, magkaisa, kooperasyon. Yun ang pagkakaiba doon sa mga kaso ni Putin at mga kaso ni Netanyahu. Sabi ko na nga, mga kaso na ito ay isinalang sa ICC ng ibang mga nationalities. Compared kay Rodrigo Duterte, mga Pilipino ang nag-akusa sa kanya. Bakit hindi mahuli si Netanyahu at saka si Putin? Sapagat sila'y nandoon sa kanilang mga bansa, pero kapag sila'y lumabas at merong able and willing country na magkoopera, na hulihin sila. Kunyari, pumunta ng Pilipinas si Putin. Kinausap ng Interpol ang PNP na magkoopera. Pwedeng hulihin sa Pilipinas si Putin. In the case of Rodrigo Duterte, mismong ang taong bayan ang humuli sa kanya. So the question is, sino ang ating sisisihin dito, mga kababayan? At yun ang pag-uusapan natin today. Sino ang sisisihin natin o ninyo sa magkaka-aresto kay Rodrigo Duterte? Sabi nga ni paring Ed Tolosa sa kanina, maaaring doon na lamang siya manatili hanggang siya'y may hininga pa. At maaaring doon na maputol ang kanyang paghinga sa selda ng ICC, which is not an impossibility. So, sino ang mga dapat nating sisihin, mga kababayan? And that is the most important question na nasa sa utak ng ating mga kababayan riyan, especially yung mga followers, diehard followers ni Rodrigo Duterte, na dapat pag-isipan ninyo to get the essence of justice para magkaroon kayo ng pagkalma ng utak, ng kaisipan, ng damdamin. Sino ang dapat sisihin? Sa akin po, at ito ay kinonsulta natin sa ilang mga kaibigan natin, tinignan ko kung ang kanilang damdamin ay pareho ng aking nasa sa isip. Ang dapat sisihin dito sila mismo, ang mga Duterte. Ang mga Duterte ang dapat sisihin mismo sa pagkaka-aresto si Marso 11 kay Rodrigo Duterte. Ang mga daliri ay nakatutok mismo sa inyong dating presidente. Ang pagsisisi nandiyan sa kanya. Ang pagsisisi nandiyan kay Sara Duterte. Silang dalawa ang punot dulo ng pagkaka-aresto kay Rodrigo Duterte. Bakit? Balikan natin ang mga masasaya at maliligayang sandali ng pamilya ng mga Marcoses at saka ng mga Duterte. Natatandaan ninyo, election of 2022. Masaya ang mga buhay ng dalawa. Punta sa Davao, punta sa Ilocos, usap dito, usap riyan, areglohan dito, areglohan riyan. Ang takot nila kay Leni Robredo, punta tayo roon, punta rito, kailangan magkaisa tayo. Unity tayo. Sabagat kung tayo, alinman sa ating dalawa, either si Sara Duterte o kaya si Bongbong Marcos ang lumabang kay Leni Robredo, talo sila ng pink lawan.
talo, talo, talo. Nagsagawa na sila ng napakaraming mga surveys. So nabuo ang Unity Team. Unity Team, hindi mabubuwag. Sulong eleksyon 2022. So naganap ang eleksyon. Nanalo ang dalawa. Whether nanalo or may question, sila ang nasa pwesto. Presidente si Marcos, Vice Presidente si Sara. Kaya lamang, kung meron kayong eagle's eye, pinagmamasdan ninyo ang galaw ng bawat isa sa mga partido. Hindi pwedeng magsama sa isang kama itong dalawa. Sabagat pareho silang may ambisyon na maging presidente. So ever since na magsimulang maupo sa pwesto, si Bongbong Marcos as President, Vice Presidente si Sara Duterte, nagsimula na ang pagkulo ng tubig sa kanilang pagsasama. Bakit? Gusto nga ni Sara Duterte siya ang presidente. Kaya lamang nagkasundo sila na Vice Presidente muna siya. Muna. Pero magkakaminsan ng babae, hindi maitago ang kanyang tunay na damdamin. Ever since na nagsama silang dalawa sa isang bubong, hindi na mapakali si Sara Duterte. Hindi na mapakali. Binigyan siya ng bawat hiling niya galing sa tangkapan ng presidente. Bongbong, kailangan ko ang 125 million. Wala ako ng CIF. Hello, Garci. Hindi pala hello, Garci. Hello, Bongbong. Kailangan kong 125 million. Walang magawa si Bongbong Marcos. Pinagbigyan si Sara Duterte. Pinadala from the office of the President to the Vice President, 125 million. Bongbong, para naman ako ritong poste sa kanto. Gusto ko ng pwesto. Vice President, Department of Education ka. Gusto ko National Defense Hindi pwede. Huwag ka ng National Defense. Dito ka na lang, education, tamang-tama ka riyan. Gusto ni Sara, siya ang maging pinuno, Secretary of National Defense. Ayaw ni Bongbong. Pumalag na. Sa loob ng kanyang sarili, pumalag na si Sara Duterte. Ano man ang gawing panunuyo ni Bongbong Marcos, laging may kaakibat na mga pasaring si Sara Duterte. Pumunta sa airport, dapat ay mamaalam kasama sa inturahe ng saying goodbye. Pumunta ng airport, lumabas ng bansa si Bongbong Marcos, pumunta ng Amerika, pumunta ng Singapore, pumunta kung saan. Sa mga unang pagkakataon na doon si Sara Duterte, pero nakasimangot. Pinakikita niya ang hindi niya paggusto sa mga nangyayari. Nagkatitigan sila ni Lisa Araneta, piniksian ang gusto. Pinakikita ni Sara Duterte ang kanyang pagkauyam kay Bongbong Marcos. Hanggang dumating ang pagkakataon na hindi niya mapigilan. Meeting di Abante, hindi Abante, meeting di Abante laban sa constitutional change. Sponsored by Maisog, Matapang, Maisog Rally, Davao. Sabi ni dating Presidente Rodrigo Duterte, ang meron kayong presidente riyan na bangag, hindi pwedeng maging presidente. Sinuportahan na kanyang anak. Hindi lamang bangag, kundi hindi siya pwedeng maging presidente, wala siyang alam. January of 2024. Hindi na mapigilan ni Sara Duterte at ni Rodrigo Duterte ang kanilang pagkauyam, pagkasuklam kay Bongbong Marcos. So, binubuo natin
ang mga serye ng mga events kung paano nagsimulang magkaroon ng lamat ang dati ng biyak na unity team. Unti-unting nabuwag at tuloy-tuloy sa magitan ng mga pahayag ng mag-ama. Hindi lamang mag-ama, magkakapatid pa. Pakinggan ninyo ang mga tinig ni Baste Duterte. Sampaling ko sila riyan eh. Parang tatay, pumunta dito ang ICC at pagpasasampaling ko sila. And then dumating ang pagkakataon na hindi na mapigilan ni Sara Duterte ang kanyang damdamin. Hindi ko na talaga mapigilan. Dumalo sa isang meeting, anniversary celebration ng mga graduating cadets ng PMA. Pumunta si BBM, hininga ng relo noong cadet na nangunguna sa seremonya, hindi niya ibinigay. At that point, I was already ill. I was not feeling well. I wanted to remove his head. Gurgurin ko na talaga. I realized the relationship was already toxic. Sara Duterte. And then of course, sa mga sumunod, alam na ninyo. Bakit ko nasabi kriminal siya? Basahin niyo yung kaso niya sa United States of America. Sinungaling, presidente. Double whammy pa. Hindi lang siya sinungaling. Hindi pa siya marunong maging presidente. Nagpresenta ka na magiging presidente ka. Tapos, hindi ka pala marunong. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. No joke. Patayin ninyo si Bongbong Marcos, Sara Araneta Marcos, Martin Romualdez. Nagbili na ako, ma'am. Patayin ninyo sila. No joke. No joke. Sara Duterte. Who is to blame? Bakit ang tatay niya nandoon ngayon sa ICC cell? Nasa selda. No joke. Sa kabila nito, mga kababayan ko, si Bongbong Marcos nagpakita ng kanyang pagiging kalma. Wala siyang ginawa. Tahimik lamang. May mga bumubulong sa kanya, ipakulong si Sara, kasuhan ng kung ano-ano. Wag na. The chief executive remained silent and continued to treat Vice President Duterte fairly. Babae, igagalang natin, respetuhin natin. But in spite of this, patuloy ang bunganga ni Sara Duterte. So who gets the blame? Sino ang dapat sisihin na ang tatay nila ay nanduroon ngayon sa The Hague? Alam natin, mga kababayan ko, na meron ng mga lumalaganap na mga balita tungkol sa nababantang pag-aresto kay Rodrigo Duterte at iba pa. In fact, ang dating Senador Antonio Trillanes, isa sa mga mapagkukunan natin ng mga babala ng kilos ng International Criminal Court, maging si Miss Conte, Attorney Conte. Pakinggan lamang ninyo yung mga sinasabi ng dalawang ito, malalaman na ninyong may nagaganap na paggalaw ang ICC. At ang susi nito,
the golden key, hawak nino ng Malacanang. Ng Malacanang. Yun paring Jundi ang pagkakaiba ni Netanyahu. Sabagat siya ang may hawak ng golden key. Ang mga bansang nasa labas ng Israel, mga Arab countries lang ang hindi niya kasundo. Pero hindi naman siya pupunta roon siyempre. Pupunta ka ba sa Iran o sa Syria? Hindi ka pupunta roon. Para mahuli ka ng mga sundalo at mga pulis ng Iran at saka ng Syria. The same is true with Putin. Saan pupunta si Putin na hindi siya pwedeng arestuhin? Yun ang pagkakaiba kay Rodrigo Duterte. Marami ng babala. Former Senator Antonio Trillanes, mayat maya nagbububunga nga ito ng pag-aresto kay Rodrigo Duterte. Nagbibigay ng mga tips kung asa na ang envelope na ito na kargado ng arrest warrant labang kay Rodrigo Duterte. In spite of that, patuloy na nagbubunga nga ang pamilya ng mga Duterte. Who is to blame? Sino ang dapat sisihin dito? Pakinggan natin si Trillanes. Ano ang kanyang mga sinabi? Na kung tayo ay merong matinding evaluation ng bawat katagang napapakinggan natin, makapaghahanda tayo. Well, of course, sabi ng ilang mga naniniktik, prelude sa pag-iwas ng pamilya ng Duterte ang pagpunta sa Hong Kong. Sinasangkalan lamang ang pasasalamat kay Duterte, pero ito ay isang hakbang na makatakas sana ang mga Duterte sa nagbabantang panganib ng pag-aresto ng ICC. Mga bagay na ang hint, ang mga kalabit ay nanggagaling sa mga tao na lumalabang sa mga Duterte. Antonio Trillanes, for example. Hearing niya kaagad, doon i-array na yung usual na proseso po ng korte. Pero meron pa tayong mga inaantay na mga susunod na mga orders ng ICC. Ito na nga yung seizure ng kanyang assets and other properties. So, inaantabayan na natin yan kasi historically magkasama po yan. Magkasama yan sa mga ganyang kaso. Ngayon, whether President Marcos will abide by that order, titignan po natin kung anong magiging aksyon. Kasi yung mga proceeds of the crime, in the case ni Duterte, nakadikit siya sa illegal drugs, yung cartel. Kaya niya ginawa yung war on drugs para matakot yung lipunan, para hindi siya maimbestigahan. At yung kanyang drug lord na partner na si Michael Yang, at ito rin ay para mapatay nila yung kanilang kompetensya. So, yung mga sinasabi niyang ito, ginawa ko para sa lipunan, pang cover up lang yun dun sa ultimate agenda niya, which is to monopolize the illegal drug trade. So, yung proceeds of the crime, pati yung kanyang war on drugs niya na yun, dahil doon natakot din yung iba't ibang sangay ng gobyerno, kaya marami silang na-commit na acts of corruption, di ba? Yung Pharmally, yung sa Frigate, yung intelligence funds, confidential funds, ang dami hong nanakaw ng pamilya Duterte. At na-discover ko to nung even before he was president. Kaya yan ay i-freeze yan, i-confiscate. Kaya ngayon si Baste, si Sara at saka si Pulong ay nagpahayag ng kanilang mga bagay na nasa sa loobin. Sabi nila in unanimous conclusion, pabayaan ninyong halughugin ng PNP ang mga bahay natin. Ibigay ninyo sa kanila ang kanilang gusto. Bahagi ito ng mga kampanya na nagaganap sa kasalukuyan. Now, dito sa who is to blame, kung itong mga bagay na itong mga matatalim na mga kataga galing sa mga Duterte ay hindi naganap, maaring hanggang ngayon si Rodrigo Duterte ay nagtatampisaw pa
sa Pilipinas. Ang golden key, the power key na tawag natin, nasa kamay ho ng Malacanang. Dapat ito ay nakilala na, alam na ng mga Duterte ever since. Sila ay nagtampisaw sa pwesto locally in Davao City hanggang nationally in Malacanang. Dapat alam nila ang tangay-tangay na kapangyarihan nitong mga opisina na ito. 6 na taon na nagtampisaw si Rodrigo Duterte, nalasing siya sa kapangyarihan ng Malacanang. Akala niya tapos na ang kanyang termino, makapangyarihan pa rin siya. Nakaya niyang itumba ang nakaupong presidente diyan sa Pilipinas. Yun ang pagkakamaling malaki. Nakaligtaan na ang susi ay nasa kamay ng presidente, especially in a so-called democratic country like the Philippines, na kung saan ayon nga sa broadcast natin last Saturday, it's a flawed democracy. May diferensyang demokrasya ang demokrasya diyan sa Pilipinas. Ang diferensya nito kung sino ang nasa kapangyarihan, siyang nagtatampisaw ng kanyang dictatorial powers na. Yun ang nagaganap ngayon. Nakalimutan ni Rodrigo Duterte, ni Sara Duterte, na wala sila sa Malacanang. Ang Malacanang is everything sa isang flawed democracy. Yun ang pagkakamali. Nakaligtaan na ang power key wala na sa kamay ni Rodrigo Duterte. Nasa kamay na ni Marcos, whether he likes it or not. It is not in his hands anymore. Wala na. Goodbye na. Ang nasa sa kanya na ngayon, bakal na rehas tuon sa The Hague. Nakaligtaan ni Sara Duterte, I will gurgur ko na talaga. Hindi ko na mapigilan. Gurgurin ko siya. No joke. No joke. At ang akala ninyo normal na tao si Bongbong Marcos, natatanggapin niya lang ang mga ganong uri na mga pananakot. Although diplomatically, bayaan mo, mga kwan lang yan, galit lang yan sa akin. Ang hindi niya alam sa ilalim ng kanyang lamesa, gumagalaw ang super key. Tandaan ninyo, Commander-in-Chief yan Kaya pagbaba ng grupo sa Manila International Airport, mate, checkmate, goodbye. And so anong gagawin ngayon? Nakikita natin may mga fake na mga publications sa YouTube, sa Facebook. Dumarami ngayon, mga fake na mga publications diyan. Nagpapakitang libo-libo ang mga nagrarally na ngayon. May mga sundalo nagbitaw sa kanilang pwesto para sumama. So ang tanong natin gagamitin ba ng DDS ang PPR, ang PPR, People Power Revolution? Gagamitin ba ito? Dito po sa punto na ito, nais kong manawagan sa inyo. Mga kababayan ko, I would like to make this appeal. Ito pong mga rally na ito na binubuo ng mga DDS doon sa Hague, sa Davao, at maaaring sa iba pang mga lugar dyan sa Metro Manila. Huwag tayong sumama rito kung hindi tayo kasama nila. Ang mga hinihikayat ng mga ito ay ang mga pink allowance. Anybody na maaaring sumama sa kanila, ang iba ay babayaran nila, ang iba ay libre. Hinihikayat nila, humingi ng sempatiya doon sa mga grupo ni Leni Robredo. Doon sa mga sumasalungat kay Bongbong Marcos.
Doon sa may mga petitions labang kay Bongbong Marcos at sa eleksyon noong nakalipas na 2022. Huwag tayong sumama. Hindi natin laban ito. Ang laban na ito ay just and justified. Laban ng mga pinatay sa Tukhang, 36,000 under records ng Human Rights Commission. Sabi ng mga pulis, 6,000. Whichever is the number, pagpatay pa rin yan. Ito ang lehitimong issue na hawak ngayon ng International Criminal Court. Hindi natin laban ito. Ang laban natin ay magkaroon ng tunay na namumuno sa ating bayan by the power of the votes ng mga mamamayan. Yun ang laban natin. Hindi natin laban ang mga kung sinong mga pinatay, kung sino ang mga pumatay. Yung mga panawagan na ito ng DDS na mag-rally, laban nila ito. Laban ito ng mga bulag, mga pipi at saka mga benge. Walang respeto sa hustisya, walang respeto sa katarungan. Ang mga ito ay naglalakad sa dilim. Naglalakad ito kasama sa mga nagpapausbong ng flawed democracy sa bansa. Sumasama ito doon sa daloy ng mga dynastiya. Mga political powers because of the powers vested into the dynasty system of government. Hindi ho tayo kasama riyan. In fact, kalaban tayo ng mga nasa sa dynastiya. Pinag-usapan na natin yan sa mga nakalipas natin mga broadcast. Ang flawed democracy ng bansa, ito ay sinabi ng mga international organizations. Hindi lamang ng World Bank, hindi lamang ng Transparency International. Marami pa na mga organisasyon na nagmamasid sa takbo ng mga pamahalaan sa daigdig sa bansa. Ang Pilipinas ay may problema ng malaki sa sistema ng demokrasya. Hindi natin laban itong pagkakabilanggo ni Rodrigo Duterte. It is a fair and just trial. Kaya nga ba't nandoon sa International Court sabagat hindi magawa sa Korte ng Pilipinas dahilan sa flawed democracy na kung saan ang may mga kapangyarihan ay siyang napapabura ng hustisya at yung mga tricycle drivers. Tingnan ninyo sa ranking sa listahan ng mga namatay sa Operation Tukhang ng administrasyon ni Duterte. Karamihan, the great majority sa mga napatay doon, tricycle drivers. Ikalawa, sa ranggo ng pinakang maraming mga napatay, mga vendors. Ikatlo, mga walang hanap buhay, jobless people. Sila ang mga napapatay doon sa Operation Tukhang. May napatay ba roon na drug lord? Wala. May napatay ba roon na mga kaalyado ng administrasyon na hantarang sangkot sa mga operasyon ng droga sa bansa? Wala. Ang nakita natin, economic advisor, yes. Pero walang napatay. Kaya hindi ito laban ng ating mga kababayang mga Pilipino. Kaya kung kayo ay mga nakakalabit dyan ng mga tao na gustong mag-rally sa Liwasang Bonifacio, hindi po natin laban ito. Huwag na huwag ninyong susuportahan sabagat pag nawala si Marcos, gusto man natin sa hindi. Pag nawala si Marcos sa Malacanang, by virtue of the law of the Philippine Constitution, Sara Duterte ang uupo dyan pending the result
ng impeachment case laban sa kanya. Mag-isip po tayong maigi. Sabagat either of the two will not do. Yan ang sabi ng professor ko nung araw dyan you solve this case. Oh, no. Either of the two will not do. Kahit si Sara Duterte o si Bongbong Marcos, no. Pabayaan muna natin ang status quo. Pabayaan muna natin si Marcos ang naandyan. Huwag nating pakialaman ang kasalukuyang gobyerno. Wala tayong magagawa until after there is a decision from the Supreme Court. Nullification of the 22 elections. Otherwise, talo tayo. Ano man ang mangyari. Kaya bago tayo magtapos magwakas ngayon mga kababayan, tandaan po ninyo, will DDS use PPR, People Power Revolution? Yes, probably they will try. Pero warning, caution sa mga country-loving Filipinos. Huwag tayong sasama riyan. Ang ating laban ay para sa tunay na demokrasya sa ating bansa. Ang ating laban ay para sa genuine democracy sa ating bansa. So before we end, ang tanong natin, what is next, Mr. Rodrigo Duterte? And to the DDS, what is coming? Who has the power key? Now you know. Will DDS use PPR? Let them, but let us not join them sa ating insights. Insight, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Sana ho ay makapagdulot kami ng konting liwanag sa mga bagay-bagay na malabo sa ating mga paningin, malabo sa ating mga pananaw, malabo sa ating mga pakiramdam. International Criminal Court. Umarap si Rodrigo Duterte sa identification hearing kahapon. The next will come in September 23. A long, long day and weeks and months to come. A time for assessment, contemplation. Ano ang ating dapat na gawin? Puso ko sa bayan ko. At kasama po ang inyong abang lingkod sa ating insight. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Yan ang ating second hour ng ating Fun Saturday Live tuwing araw ng Sabado. Fun Saturday Live! Saturday Live! Ang ating pakikipag-ugnayan sa ating mga nagmamahal na mga kababayan. Ugnayan! Pakinggan! Sabagat ito ang tinig ninyo. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Paring Junday, happy birthday sa iyong papa. September 23 daw, sabi ni Junday, ay birthday ng kanyang tatay. Other matters, how true is involvement of Liza Marcos in the death of Tantoco? Wala sa issue natin ngayon yan, pare ko. Siguro one other day, and if you